Oops, sorry. I didn't mean to... Ariana? Nangunot ang noon ni Dr. Dark Luis Montemayor nang makilala ang nakabunggo niya sa hallway ng St. Patrick Medical Center. Doon siya nagtatrabaho at papunta siya sa kanyang klinik. Agad na lumayo sa kanya ang babae na para bang nakakita ng multo. Dark? Kumusta? Malikot ang mga mata nitong tumingin sa kanya. Hindi ka agad nakasagot si Dark. Sandali siyang naistatwa sa harap ni Ariana. 7 years ago pa noong huli silang nagkita at ang dami nang nangyari pagkatapos niyon. Ngayon, isa na siyang tanyag na doktor sa St. Patrick Medical Center, maging sa Amerika kung saan siya dati nagtatrabaho. Are you okay? Tanong pa ni Ariana sa kanya. Ipiniling niya ang ulo. Yeah, I'm fine. Hindi ko lang akalain na makikita kita dito. What are you doing here anyway? Sagot niya na pilit kinokompose ang sarili. Si Ariana sa Avedra ang babaeng kauna-unahan niyang minahal at ito rin ang unang dumurog sa puso niya. 7 years and yet the pain was still there. Akala niya ay nakalimutan na niya ang lahat. Pero ngayong nakita niya itong muli ring bumalik ang lungkot at sakit na mga pinagdaanan niya noon. I just stopped by. May kinausap lang ako rito. Doktor mo? Luminga si Dark sa paligid. Wala nang pasyente doon dahil 8:00 na ng gabi. Sort of. Dito ka pala nagtatrabaho? Yeah. Bago pa lang ako rito, 1 year. Pagkagaling ko ng Amerika, ang ospital na to ang may pinakamagandang offer kaya tinanggap ko. You succeeded. Congratulations, Dark. Kimi itong ngumiti sa kanya. Yes, thanks to you. Seryosong tugon niya. Bigla ring nagkaroon ng tensyon sa ere. Napakagat sa pang-ibabang labi si Ariana, kaya natuon doon ang mga mata ni Dark. Ilang beses din niyang pinigilan ng sarili dahil isa ang mapupulang labi nito sa kahinaan niya noon. Kaya nga ilang beses ding may nangyari sa kanila. At nakikita niyang maging sa mga sandaling yon ay ganoon pa rin ang epekto nito sa kanya. And as usual, maganda pa rin to. Ang buhok nitong itim na itim ay naka-pixie cut. Nakasuot ito ng ternong corporate attire na pinaghalong puti at itim. Mas lalo itong tumangkad sa suot nitong 3-inch heels. Sexy pa rin ito at parang hindi dumaan ng 7 taon. Tinitigan niya ang bilugan nitong mga mata. Go ahead. Paalam niya rito. Yeah, baka may pasyente ka pa rin. Pagak siyang natawa. It's 8 already. Wala na akong pasyente sa ganitong oras. Okay. Sige, tuloy na ako. It's nice seeing you again, Ariana. Nilagpasan niya ito, ngunit muli siyang tinawag ng babae, kaya napigil niyo ng akma niyang paghakbang. Tumingin siya rito. Nagyuko naman ito ng ulo. I just wanted you to know that I'm happy to see you. Napataas ang isang kilay niya. Really? Hindi napigilan ni Dark ang maging sarkastiko. Hindi naman sumagot ang kaharap niya kaya napabuntong hininga na lamang siya para pakalmahin ng sarili. Mas mabuti pa sigurong wag na lamang nating pansinin ng isa't isa kapag nagkita tayong muli. Just treat me as a stranger. Goodbye, Ariana. Aalis na sana siya nang muli itong magsalita. I'm sorry, Dark. I'm sorry for everything. Mahina lang yun na halos hindi umabot sa pandinig niya. Matagal niya itong pinagmasdan. Niisipin ko na lang na hindi kita narinig, Ariana. Dahil hindi na may babalik ng sorry mo ang lahat. Malamig niyang wika bago tuluyang iniwan doon ng babae. Tuloy-tuloy siya sa kanyang opisina at pabagsak na naupo sa kanyang swivel chair. Tumingin si Dark sa kawalan at hindi napigilang bumalik sa kanyang isipan ng nakaraan. He was an intern back then at PGH when he met Ariana who's a second-year civil law student. Pareho silang sa UP Manila nag-aaral. Siya sa College of Medicine habang ito naman ay sa College of Law. Sikat noon ang babae sa campus dahil isa ito sa itinuturing na campus sweetheart at madalas na sumasali sa mga pageant. Maganda naman talaga to, may height din. Bukod doon, matalino ito at mayaman. Pagmamayari ng mga ito ang sa Avedra Law Firm, isa sa pinakasikat na law firm sa bansa. Siya naman, tamang nakakaraos lamang ang pamilya. Nasa middle class kumbaga. Assistant manager sa bangko ang kanyang ina at office worker naman ang kanyang ama. Sapat lang talaga ang kinikita ng mga ito para matustusan ang kanyang pag-aaral dahil magastos naman talaga ang kursong kinuha niya. What he and Ariana had before was a whirlwind romance. Nang minsang mahiwa ang ibabaw ng paa nito dahil sa pagsali sa pageant, siya ang naatasang mag-asikaso sa babae. Oh, can you please be gentle?
Padaing na sambit nito habang nilalagyan niya ng bandage ang tahi nito. I am being gentle here, Miss Saavedra. Ikaw lang talaga tong malikot. Nasa ER sila noon kung saan madaling dinala si Ariana para magamot kaagad. Parang hindi naman. There, tapos na. Salubong ang mga kilay na nilingon niya ito. Eksakto namang nagtama ang mga mata nila. Biglang natigilan si Dark. Parang may anghel na dumaan at ang maingay na ER ay sandaling natahimik. Suddenly, it was just him and her, staring at each other. Montemayor, are you done with that? Tanong ng resident doctor na naroon na bumasek sa katahimikan nila ng babae. Yes, Doc. I'm done. Aw! Daing ni Ariana. Sa pagmamadali ni Dark, nasanggi ng kanyang kamay ang paan nito. Oh, I'm sorry. Tiningnan siya nito ng masama. Doktor ka ba talaga, Mr. Montemayor, o Dr. Quack-Quack? Wala ka kasing konsiderasyon sa pasyente. Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginagawa mo? Nagsalubong muli ang mga kilay niya. Kasuhan? At ano namang ikakaso mo sa akin? Negligence of duty. Sa ginagawa mo kasi parang mas lalo pang lumala tong sugat ko. At sa paanong paraan naman lumala? Umabot ba hanggang binti mo? Saka hindi ba agad kita inasikaso nang dalhin ka rito? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi ka kasi marunong mag-ingat. Ang suplado mo pa. Natawa siya. Kaya pala. Anong kaya pala? Nagsalubong ang mga kilay nito. Alam mo, Miss Saavedra, kilalang kilala ko ng mga kagaya mo. Kung gusto mong magpa-cute, hindi ito ang tamang oras. Marami pang pasyente ang naghihintay sa akin. Nakikita mo ba sila? Itinuro niya ang mga taong nakaupo sa isang gilid ng ER. They're waiting here before you came. Pero dahil ang sabi ng boss ko ay unahin ka, yun ang ginawa ko. Ayoko kasing mapagalitan. But you know, this is a public hospital. Walang VIP. Maliban na lang talaga kung malakas ka sa management. Namula ang mukha nito. Hindi ako ganoong tao. I am fair based on my judgment. Okay, sinabi mo eh. Pero kung gusto mo talaga akong makilala, here's my calling card. Iniipit niya ang maliit na papel sa bentang nakalagay sa paa nito. Good night, Miss Saavedra. Pagkasabi niyon ay iniwanan niya ito na nangingiti. Hindi naman kasi niya maitatanggi sa sariling maganda ang babae. Her face was a mix of elegance and innocence. Perpekto rin ang pangangatawan nito. Parang isang diyosa. Kaya malakas talaga itong makahatak ng atensyon, lalo na ng mga kalalakihan. At kabilang na siya roon. Akala pa ni Dark maaasar sa kanya si Ariana dahil sa ginawa niyang pamamahiya rito. Pero nagkamali siya. Dahil nang sumunod na araw, naroon na naman ito sa ER. Paika-ika. Sumasakit naman daw ang tiyan nito. Again, siya ang nag-asikaso rito. Tell me, sinasadya mo ba to? Diretsyang tanong niya sa babae habang nakatutok ang mga mata sa monitor ng ultrasound machine. Nakahiga ito sa isa sa mga kamang naroon sa ER. Nakasara ang mga kortina. For privacy na rin habang inu-ultrasound niya ito. At bakit niya naman gagawin yun, Aber? Dahil may gusto ka sa akin. Ha? Ang kapal mo rin no, Mr. Montemayor? Tinapos na niya ang pag-ultrasound dito. I won't get offended by what you call me. Hindi pa naman talaga ako ganap na doktor. Nasa internship pa lang ako. At kung gusto mo akong i-date, sige, hintayin mo lang matapos ang shift ko. Pwede mo akong balikan dito ng mga 7. Iniabot niya ang tissue sa babae. By the way, wala akong makitang problema sa tiyan mo. Pero kung sumasakit pa rin at may kasama ng pagdudumi, pwede kang bumalik dito. Bibigyan din kita ng lagayan ng fecal sample para ma-examine namin. Maaari din namang OB talaga ang kailangan mo. Ire-refer na lang kita sa OB namin. Tuloy-tuloy na wika niya. No, I'm already fine. Basta siguraduhin mo lang na tototohanin mo ang sinabi mo. Bumangon ito pagkatapos mapunasan ng tiyan. Hindi na rin ito nahiyang umamin sa kanya. Napataas ang sulok ng labi niya. Gumawa ka pa talaga ng dahilan para puntahan ako rito. Pwede mo naman akong i-text na lang. I already gave you my number. Sabihin na lang nating ayaw ka nag-hack sa'yo ng oras. Kasi sa kagaya mong laging busy, malamang hindi mo agad mabasa kung iti-text kita o tatawagan. Mabuti na yung ganito, sigurado ako. Ganito ka ba talaga ka-straightforward, Miss Saavedra? No, sa'yo lang. Kauna-unahang beses ko tong ginawa. Kaya kung ayaw mo naman, magsabi ka lang kaagad para hindi na ako umasa pa. Yun din ay kung wala ka namang sabit. Baka kasi may girlfriend ka na or what? Naaaliw na natawa na lamang si Dark sabay iling. Iba ka rin nga, no? But to tell you honestly, wala pa akong kahit na anong sabit, kaya pwede ka pang kumabit.
Biglang nagliwanag ang mukha ng babae. Ni hindi man lang ito na-offend sa sinabi niya at nakuha pang ngumiti na sandaling nagpatulala sa kanya. It's nice to hear na wala ka pang girlfriend. At least wala akong maaapakan. And by the way, you have a nice choice of words. Iba ka rin. Ipinilig niya ang ulo. Well, depende lang sa taong kaharap ko mga lumalabas sa bibig ko. Bakit? Anong klaseng tao ba ako? Nagkibit na mga balikat si Dark. Bakulit, bold. Ganyan siguro talaga kapag law student. Napakunot ang noo nito. Titig na titig sa kanyang mga mata. And how do you know that I'm a law student? There. Inginuso niya ang ilang librong bitbit nito roon na nakalagay sa isang maliit na lamesang katabi ng hinihigaan ni Ariana. Lahat kasi yun ay tungkol sa mga batas. Huminga to ng malalim. Ang talas din ng mga mata mo I'm Ariana Saavedra. I know. I read your records yesterday. And you already know my name kaya hindi ko na kailangan pang sabihin yan sa'yo. Ipinakita pa niya ang pangalang nakasulat sa doctor's coat niya. Ngumiti itong muli. Yes, I know your name. But I want to know more about you. So don't forget our date later. Mabilis itong nagpaalam sa kanya na para bang wala lang ang sinasabi nito. Napailing na lamang sa kanyang sarili si Dark habang tinatanaw ang bulto ni Ariana palayo. Sa isip niya, pagbibigyan muna niya ang babae. Subalit mula nang makilala niya ng husto si Ariana, tuloy-tuloy nang nahulog ang loob niya rito. 2 taon din ang inabot ng relasyon nila, hanggang sa dumating ang araw na pagwasak nito sa kanyang puso. Nalaman niyang ipapakasal na pala ito ng ama nito sa anak ng kasosyo ng mga to sa negosyo, na mayaman ding kagaya ng pamilya sa Avedra. Nasaktan siya dahil akala niya, pagkatapos siyang maipakilala ni Ariana sa pamilya nito, ay aprobado na siya. Hindi pa rin pala. Nagalit siya rito. Naging bingi sa kahit na anong ipaliwanag nito. At para mas makalayo rito, tinanggap niya ang offer ng isang ospital sa US. Nang magkaroon kasi ng clinical observership sa PGH ang mga doktor ng nasabing ospital, isa siya sa napasama sa direct recruitment ng mga to. Ang management na rin ng ospital ang nag-ayos ng kanyang H-1B visa o Specialty Occupation Visa na 3 taon ng validity. At isinama pa siya sa residency program ng ospital. Nagustuhan ng mga ito ang performance niya, kaya na-extend ba ng 3 taon ang visa niya. And now, here I am. Mapait na wika ni Dark nang magbalik ang isip niya sa kasalukuyan. Tumayo siya at namulsa bago tinanaw ang mailaw na lungsod sa labas ng bintana ng opisina niya. Hindi rin basta-basta ang sahod ko. Let's say malaki na rin ang naipon ko. Kaya ko na rin magpatayo ng sarili kong clinic kung gugustuhin ko. Pero kontento pa ako sa ganito. But then, nababahala ka pa rin. Nababahala ka dahil muling nagpakita sa'yo ang iyong nakaraan. Nakakala mo'y matagal mo nang nakalimutan. You should keep in mind that she's married now. And you are not the same Dark Loomis Montemayor who's head over heels in love with that woman. Magkaiba na talaga kayo ng mundo ngayon. Giit ng isang bahagi ng isip niya na kanyang ikinatango. Yeah, noon at ngayon walang pagbabago. Sang-ayon niya sa sarili. Sa kabilang banda, laman pa rin ng isip ni Ariana ang pagkikita nila ni Dark. Hindi niya alam kung tama lang ba yon dahil sa kinakaharap niyang sitwasyon o mas kinakailangan niya mag-ingat. After all, malaki pa rin ang kasalanan niya kay Dark. Subalit hindi niya maitatangging ito pa rin talaga ang nilalaman ng puso niya hanggang sa mga sandaling yon. At muntikan pa siyang himatayin kanina dahil mas lalong gumwapo ang lalaki. Mas lalong nadagdagan ng sex appeal nito sa pagdaan ng panahon. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng sasakyan at tinungo ang kanyang bahay. Nasa loob yun ng isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. 2 palapag yun na may 4 na silid sa itaas at 2 sa ibaba. Malawak din ang harapan kasama ang garden, playground at swimming pool. Binili niya ang bahay gamit ang sarili niyang pera. Siya na kasi ang kasalukuyang namamahala sa Saavedra Law Firm, ang nangunguna pa ring law firm sa Pilipinas. Mommy, is that you po? Tanong ng isang mahinang tinig pagbukas niya sa malaking double door ng kanyang bahay. Kaget na lumarawan ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita ang anak niyang si Lucio na nakahiga sa sofa. Yes, honey. Bakit andito ka? Lumapit siya rito. I was waiting for you po. Marahan itong bumangon na mabilis naman niyang inalalayan. Careful, honey. Nasaan si naman ang Perla at Ate Dory? Ang tinutukoy niya ay ang mga kasama nila roon. Sa kitchen po. Sabi ni Manang iinitin na raw po niya ang pagkain mo. Si Ate Dory po namamalansya pa. Masuyo niyang hinaplos ang malagong buhok nito bago ito niyakap.
Sana sa kwarto mo na lang ako hinintay, baby. Malamig dito sa baba. Baka makasama sa'yo. Okay lang naman po ako. Wala naman po masakit sa akin, Mommy. Ganun ba? Gusto mo bang samahan kita sa kwarto mo? 6 na taon na ang anak niya at mas gusto na nitong matulog mag-isa sa silid nito. Pwede po ba? Wala po ba kayong gagawin? Of course. Alam mo naman na mas importante ka sa akin kaysa sa trabaho ko, di ba? Mangiyak-ngiyak niyang wika. Si Lucho ang dahilan kung bakit siya nasa ospital kanina. Lumabas na ang resulta ng isinagawa ritong colonoscopy noong isang araw. Noong nakaraang linggo kasi ay dumaing itong masakit ang tiyan. At nang dalhin niya ito sa ospital, nakita sa ultrasound na may hindi kalakihang bukol sa bituka nito. And now, it was hard to accept that the mass found in his stomach was a sign of an early stage of colon cancer. Sinabi naman sa kanya ng doktor na malaki ang tsansa na gumaling ang kanyang anak dahil na rin sa edad nito at maagang pagkakadiskubre ng sakit nito. Yun nga lang, kailangan nitong dumaan sa iba't ibang treatment kagaya ng surgical removal of the tumor at ang posibleng chemotherapy. Bilang isang ina, napakasakit sa kanya na pagdadaanan ni Lucio ang mga ganoong bagay sa napakabata nitong edad. Diyos ko, bakit hindi mo nalang sa akin ibinigay? Bakit sa kanya pa? Tahimik niyang daing habang yakap-yakap pa rin ang anak. Mami, hindi ka na po. Pukaw nito sa kanyang pag-iisip. Dahan-dahan niya itong pinakawalan. Okay, honey. Gusto mo rin bang tabihan ka ni Mommy ngayon? Pero big boy na po ako. Pero miss ka na ni Mommy nakatabi. Hindi ba pwede yun? Lumabi ito, nag-isip, pagkaway tumango. Okay po. Malapad siyang napangiti bago tumayo. Let's go na. Masayang kumapit sa kanyang kamay si Lucio. Dumiretso sila sa silid nito, sa may kama. Niyakap niya ng mahigpit ang anak pagkahiga nila. I love you, honey. Anya sabay halik sa noon nito. Love you too po, Mommy. Hindi na napigilan ni Ariana ang tahimik na mapaiyak habang patuloy na hinahagod ang likuran ni Lucio. Ito na ang buhay niya, ang kanyang lakas, at gagawin niyang lahat para gumaling ang anak. Kinabukasan, pagkahatid niya kay Lucio sa eskwelahan, ay dumiretso na siya sa opisina niya. May mga aayusin lang siya roon, bago muling ipakonsulta sa ibang doktor ang resulta ng colonoscopy ng kanyang anak. Hindi naman masamang humingi ng second opinion. Attorney, may bisita po kayo. Anong tinig ni Lani, ang kanyang assistant na nasa intercom. Sino raw? It's Attorney Ferrer po. Huminga siya ng malalim nang marinig ang pangalan ng lalaki. Kahit alam ng kanyang ama na boyfriend niya noon si Dark, ipinakasal pa rin siya nito kay Migs. Wala talagang nagawa ang pagtanggi niya noon kay Don Miguel Saavedra, ang kanyang ama, na nang magretiro sa pagiging abogado, ay mas piniling pamahalaan na lamang ang hasyendang minanapan nito sa lolo at lola niya. Nasa Nueva Ecija na ngayon ito at ang kanyang ina. Sila na lamang ng kapatid niyang si Anton ang nasa Manila. Ang kapatid niya kasi ang namamahala ng real estate company nila. Okay, sige, papasukin mo. Narinig niya ang 3 beses na pagkatok sa pinto, bago yun bumukas at iniluwa ang lalaki. Hindi mo man lang mababatiin ang ex-husband mo? Tanong nito bago naupo sa visitor's chair sa harap ng kanyang lamesa. Please, Migs. Kung ano man ang pakay mo sa akin, sabihin mo na agad. Marami pa akong aasikasuhin. After their wedding, doon pa lamang niya nalaman na buntis siya. Sinabi naman niya agad yun kay Migs, pero imbes na pakawalan siya nito, inako nito ang anak niya. Mabuting tao si Migs. Yun nga lang, hindi niya ito matutuhang mahalin. Si Dark ang palagi na ay hinahanap-hanap ng puso niya. Kaya nang magtapat si Migs na may mahal na itong iba pagkatapos ng 3 taon nilang pagsasama, agad niya itong pinalaya. Nagpaalam sila kahit alam niyang masasaktan noon ang kani-kanilang pamilya, lalo na ang kanyang ama. Isa rin yun sa mga dahilan kaya mas ginusto niyang mamuhay sila ni Lucio na malayo sa mga to. Relax, Dito lang naman ako para ibigay ito sa'yo. May iniabot itong isang pink na sobre. Kinuha naman niya yon at bahagyang napangiti nang makita ang laman. Ninang ka, kaya hindi ko pwedeng tumanggi. Dagdag pa nito. Tuluyan na siyang natawa. Bakit ko naman ito tatanggihan? Sus, baka kasi mamaya kung ano-ano na namang alibay mo. Baka nakakalimutan mo, hindi ka pumunta ng wedding ko. Hindi ka rin pumunta ng birthday ng panganay namin ni Les. At kung hindi ko pa alam na may iba kang mahal, iisipin ko na lang talaga na nasaktan kita at minahal mo nga ako. Iloko. Naging masaya naman ang pagsasama nila sa loob ng 3 taon.
na kinahihilian pa ng marami. Pero ang totoo, magkaibigan lang talaga ang turing nila sa isa't isa. They respect each other, kaya nga kahit nagsasama sila sa iisang bubong, they never share the bed. Yun ang isa pang ikinahanga niya kay Migs. Never siya nitong pinilit sa isang bagay na hindi niya kayang maibigay. At kahit ito ang tumayong ama ni Lucio, ipinamulat na agad nitong naroon lang ito para alalayan silang mag-ina, dahil nasa ibang bansa ang totoong ama ng kanyang anak. Hindi naman mahirap paliwanagan si Lucio, kahit medyo nalilito pa ito noon dahil bata pa nga. Pero ngayong 6 years old na ito, nakikita niyang alam na nito kung ano ang sinasabi nila noon ni Migs dito. But she never heard him ask about his real father, about Dark. Kaya kapag hindi ka pa dumating this time, yun na talaga ang iisipin namin ni Les. At hindi mo naman siguro gustong mawala ng kaibigan. Tatawa-tawa pang sabi ni Migs. Oo na, basta clear ang schedule ko, pupunta ako. Ayan na naman po tayo. I really can't promise you this time, Migs. There were some important matters that I must do. Seryosong wika niya. Matagal naman siya nitong pinagmasdan. Is this about Lucio's father? Dumating na ba siya? Alam ni Migs na nasa ibang bansa si Dark. Kilala rin nito ang lalaki. Pero yun ay ayon lamang sa kwento niya rito. He never met Dark in person. Marahan siyang tumango. Yes, pero may mas mabigat pa akong problema bukod doon. May maitutulong ba ako? Agad na bumalatay ang pag-aalala sa mukha nito. Kimi siyang ngumiti. No, Migs. This time ako na bahala. Ang dami mo nang naitulong sa amin noon ni Lucio. Hayaan mong ako naman ang gumawa ng solusyon sa mga problema ko ngayon. Huminga ito ng malalim bago ginagap ang kanyang kamay na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Basta don't hesitate to call me Les. Alam mo naman pamilya na rin ang turing namin sa inyong mag-ina. That's so sweet of you. Salamat talaga dahil kahit papaano nariyan kayo. Of course, magkaibigan tayo eh. At ang magkaibigan nagdadamayan. Oo na, pumunta ka na sa opisina mo bago pa ako maiyak dito. Pagtataboy niya sa lalaki, nasa kabilang silid lang naman ang opisina nito dahil nananatiling kasosyo pa rin nila sa negosyo ang pamilya nito. Sabay ganun? Natawa siya. Tinatapos ko lang talaga itong mga pinipirmahan ko tapos aalis din ako kaagad. Ganun ba? Sige, malis na nga ako. Pagkaalis ni Migs, muling natuon ang atensyon ni Ariana sa mga pinipirmahan. Pagkatapos, nagtungo na siya sa doktor kung saan siya nagpa-appointment para sa second opinion. I'm so sorry, Miss Saavedra, but it's really a colon cancer, early stage. And you have to act now, para mas mabilis ang treatment. Mas mabilis din na pagaling ng anak mo. Laglag ang mga balikat na napayuko na lamang siya. Talaga palang hindi na siya mabibigyan ng kahit na anong options. Pero gagaling pa naman ng anak ko, Dok, hindi po ba? Yes, this is an early stage. Although napaka-rare talaga ng ganitong kaso sa mga bata. Pero malaki ang tsansa na gagaling pa ang anak mo at magiging cancer-free siya. Bata pa siya at mas mabilis ang recovery process. Yun nga lang, mahaba-habang proseso to kaya kailangan mo ng patience. And the core of his treatment depends on the result of the surgery. So I advise you to find the best pediatric surgeon in the country. Kahit pareho ng mga sinabi ang kaharap niya at ang dati niyang pinagtanungan, napanatag naman kahit papaano ang loob niya. Pareho kasing sinasabi ng mga ito na malaki ang tsansa ng paggaling ni Lucio. Thanks, Doc. You're welcome. At kung gusto mo ng referral para sa pinakamagaling na pediatric surgeon, may kilala ako. He practiced in the US at maganda ang performances niya roon. Talaga ho? Mas lalong bumangon ang pag-asa sa dibdib ni Ariana. Yes, here's the calling card of his secretary. Tawagan mo na lang para makapagpa-appointment ka kaagad. Salamat ho talaga, Doc. Kinuha niya ang ibinigay nito. Napakunot pa ang noo niya nang makitang sa St. Patrick Medical Center yon. At iisang tao lamang ang pumasok sa kanyang isip base na rin sa ibinigay na description ng kanyang kaharap. Si Dark. At hindi nga nagkamali si Ariana. Nang araw na yon din ay kumuha siya ng appointment sa inirekomenda sa kanya ng doktor. Si Dark nga ang doktor na sinasabi nito. What is this all about? Seryosong tanong nito nang makaharap siya. Matagal na napaisip si Ariana. Kapag sinabi niya rito ang tungkol kay Lucio, malamang na magagalit itong lalo sa kanya. Pero kapag hindi naman at sa iba pa nito nalaman, mas magagalit to. Kaya wala na siyang ibang choice sa mga sandaling yon. Miss Saavedra, or should I call you Mrs. Ferrer? May talim ang tinig na wika nito. Napabuntong hininga siya. It's just Miss Saavedra. Wala nang Mrs. dahil matagal na kaming hiwalay ni Migs.
Talaga? Bakit? It's none of your business. Hindi naman yan ang ipinunta ko rito, kundi tungkol sa anak ko. Nakita niya ang paggalaw ng mga ugat nito sa muka at ang sandaling pagdaan ng galit sa mga mata nito. Nagkaanak pala kayo? Pagak siyang natawa. No, hindi kami nagkaanak. Hindi? Yun ba ang dahilan kaya kayo naghiwalay? Nanlalaki ka? Oh, for once, Dark, can you please stop judging me? Dahil hindi mo alam kung ano mga pinagdaanan ko pagkatapos ng mga nangyari. Iritang sambit niya. Really? Ikaw pa talaga ngayon ang may ganang magalit? Diretso niya itong tiningnan sa mga mata. At kung sabihin ko sa iyong oo, maniniwala ka ba? Ito naman ang pagkak na natawa. Paano naman mangyayari? Ikaw itong nanakit sa akin. Dahil hindi mo ako pinakinggan. I told you wala akong alam sa plano ni Papa. Nalaman ko lang din yun bago pa makarating sa iyo ang balita. At sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Napailing si Ariana. Oo nga naman. Kailan mo ba ako pinaniwalaan? Dahil kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi sana tayo humantong sa ganitong sitwasyon ngayon. But I still look at the brighter side. Dahil kahit siguro anong gawin ko, mauuwi pa rin sa ganito ang lahat. Magkakasakit pa rin ang anak ko. At alam mo ang nakakatawa ron? Ikaw lang ang makakatulong sa akin. So, yeah. Pinagpapasalamat ko rin na naghiwalay tayo noon dahil natapos mo ang pag-aaral mo sa ibang bansa na may magandang record. And you gave me hope because of that. Mahabang pahayag niya. Bakit hindi mo na lang ako direktahin? Huminga siya ng malalim bago muling ibinuka ang bibig. My son has a colon cancer, early stage. At ang sabi ng doktor na nakausap ko, sa'yo ako lumapit. So here I am. Napatuwid naman ng upo si Dark at hindi niya maunawaan kung bakit para siyang nasaktan. I want you to be his doctor. I want you to treat him. Gusto kong pagalangin mo siya. Kahit yun man lang ang magawa mo para sa kanya. Yun man lang, Dark. At ipagpapasalamat ko yun sa'yo habang buhay. Nalilitong tiningnan niya si Ariana ng matagal. May kahulugan ang mga salita nito, pero hindi niya matukoy kung ano. I will do anything para lang gumaling ang anak ko. Kung kinakailangan lumuhod ako sa harapan mo, gagawin ko, Dark. Just make him live longer than I am. Nakikiusap ang dagdag nito. Alright, give me his papers. Sabi niya makalipas ang ilang sandali. Mabilis namang ibinigay sa kanya ni Ariana ang mga hawak nitong dokumento. Kompleto yun ng lab results. Pero ang mas nakatawag sa pansin niya ay ang edad ng bata. Mas lalong dumami ang mga gatla sa kanyang noo nang balingan ng kaharap na nauunawaan agad siya, kaya agad itong nagsalita. Yes, Dark. He's your son. Parang nasabugan ng bomba sa narinig si Dark. Marami pang sinabi sa kanya si Ariana, pero wala naman siya halos maintindihan. Titig na titig lang siya rito na parang natuklaw ng ahas. Marami pa siyang mga pangarap at gusto kong matupad lahat ng yun. Dugtong pa ni Ariana. Gusto kong lumaki siya ng normal, kagaya ng ibang bata, yung malayo sa ospital at walang iniindang sakit. Sana magawa mo mga bagay na yun hindi para sa akin, kung hindi para sa kanya. So, for one last time makikiusap ako sa'yo. Dugtungan mo ang buhay ng anak ko. May diing wika pa nito bago tumayo at marahang naglakad patungo sa pintuan ng kanyang klinik. Tumigil ito habang nakahawak sa seradura. I know na nashock ka sa mga sinabi ko, pero hindi ito ang panahon para mag-isip ka pa ng kung sino ang may pagkakamali sa ating dalawa. Hindi ito ang panahon ng pagsisisi, dahil buong buhay ni Lucho ang nakasalalay dito. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay ang gawin ng nararapat. At yun ay ang pagalingin siya. Iisang tabi mo muna sana ang galit mo sa akin. Saka na lang ang mga tanong kapag natapos na ang lahat ng to. Hindi naman kita tataguan. Haharapin pa kita kahit saan mo gusto. Yun lamang at tuloy-tuloy nang lumabas si Ariana. Naiwang hindi man lang kumukurap, ni hindi man lang gumagalaw si Dark sa kanyang kinauupuan. Nahihirapan siyang iproseso ang lahat sa kanyang isip. Nahihirapan siyang aminin sa sarili ang malaki niyang pagkakamali. Ilang sandali pa siyang natulala bago nakuhang lumanghap ng hangin. Pinuno niya ang kanyang dibdib bago padarag na tumayo at nakapamayawang ang isang kamay na nagpaikot-ikot sa loob ng kanyang opisina. God, Dark, you're an asshole. You're a fool. An idiot. Malakas niyang wika habang pani ang tahip ng dibdib. Malakas sana niyang susuntukin ang pader ng kanyang opisina pero natigil siya. Dahil maaaring madamage ang kamay niya at maging resulta ng pagliit ng tsansang mabuhay ng maayos ang kanyang anak. Ang laki mong tanga, Dark. Ito ang napapala mo sa hindi pakikinig noon kay Ariana. Ang tanga-tanga mo.
Siguro kung may ibang tao roon, kanina pa niya ipinasuntok ang sarili. Tumigil siya sa paglakad-lakad at nanghihina ang mga tuhod na napaupo sa sahig. Isinandal niya ang sarili sa pader bago yumuko. Maya-maya pa, malakas nang umaalog ang kanyang mga balikat. Ang tiles ng sahig ay unti-unting nabasa ng kanyang mga luha. I'm sorry. I'm so sorry. God. Paulit-ulit niyang sambit. May ilang minuto rin siyang nanatili sa ganoong posisyon bago inayos ang sarili at tumayo. Lumapit siya sa kanyang lamesa at muling binasa ang mga dokumentong ibinigay ni Ariana sa kanya. Pagkatapos, sinimulan na niyang aralin ang lahat ng mga dapat gawin. Tinawagan pa niya sa Skype ang mismong mentor niya sa US. Sinabi naman itong ipadala agad ang mga papel ng anak niya na madali niyang ginawa. At kahit papaano, positibo ang naging reaksyon ng mentor niya nang mabasa yon. Sinabi pa nitong huwag siyang mag-alala dahil nasa mabuting kamay raw ang pasyente. Nagagaling ang anak niya. Sana nga, dahil hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Sabi niya sa sarili bago binalikan ang procedure na kanyang gagawin kay Lucio. Nang sumunod na mga araw, nakatanggap ng tawag si Ariana kay Dark. Pinapa-admit na nito ang anak nila sa St. Patrick na madali niyang ginawa. Sabi naman ng dating nobyo ay hindi sila tatagal doon ng isang araw. Gusto lamang nitong maging komportable ang anak niya. Am I sick, Mommy? Tanong sa kanya ni Lucio habang naroon sila sa VIP room ng ospital. Nakangiting hinaplos niya ang buhok nito. Not really, honey. At kaya tayo naririto ngayon ay para gumaling ka. Ano po bang gagawin sa akin? Test po ulit? X-ray? Kukuha po ng dugo? Gusto niyang mailing sa narinig. Doon pa man ay gusto na nitong maging doktor, kaya alam niyang susunod ito sa yapak ni Dark at hindi sa kanya. Lahat ng sinabi mo'y gagawin sa'yo. And Lucio, promise me one thing. Ano po yun, Mommy? You will fight until the end, okay? Ngumiti ito sa kanya. Don't worry po. I will fight not just for myself, but for you also po. Nangingirid ang mga luhang niyakap niya ito. Basta lalaban ka, kahit hindi para sa akin. Kahit sa mga pangarap mo na lang. Yes, Mommy, I will po. Nasa ganoon silang posisyon nang bumukas ang pinto ng silid na kinaroroonan nila. Pumasok doon si Dark kasama ang ilan pang doktor na titingin sa kanyang anak. Tutok na tutok ang mga mata ni Dark kay Lucio. At kahit hindi ito nagsasalita, alam na niya kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Tumayo si Ariana at ngumiti. Honey, these are your doctors. Silang mag-aasikaso sa'yo habang naririto tayo sa ospital. Anya. Hello po. Ako po si Lucio Saavedra. I'm 6 na po. Pakilala ni Lucio sa sarili nito. Isa-isa namang nagpakilala ang lahat hanggang sa si Dark na lamang ang hindi pa. Nabaling dito ang tingin ni Lucio. What's your name po, Doc? Palakaibigang tanong ng kanyang anak. Ilang beses munang lumunok ang lalaki bago nagsalita. I'm Dark Montemayor, but you can call me Tito Doc. Kahit si Ariana ay parang nasaktan sa lumabas na salita sa bibig ng lalaki. Hindi kasi maikakaila sa mukha nito ang nag-uumapaw na emosyon. Okay po, ikaw na po si Tito Doc. And you know what po? I want to be a doctor just like you. Napatingin si Dark kay Ariana. Nginitian lang naman niya ang lalaki. Ganun ba? Dahan-dahan itong lumapit kay Lucio. Opo, para po kasing ang sarap sa pakiramdam na nakakagamot ka ng ibang tao. Yeah, that's right. At kung kailangan mo ng tulong ko, like if you want a tutor, pwedeng-pwede naman ako. Talaga po? Namilog ang mga mata ni Lucio na bumaling sa ina. You heard that po, Mommy? Tito Doc will help me to become a doctor po. Kaya dapat magpagaling ka kaagad at huwag matigas ang ulo, okay? Yes po, Mommy. Tiningnan niya si Dark. Ano-anong procedure ang kailangan niyong gawin ngayon? Nilingon muna nito si Lucio bago siya sinagot. Can we talk about this outside? No, Tito Doc. Sumingit ang bata. I'm a big boy now kaya okay lang po na marinig ko. Mommy and I don't have secrets po. And I know I'm sick. Pero hindi po ako magpapatalo sa sakit ko. Because I don't want Mommy to be left alone and cry. Mabilis na wika pa ni Lucio na para bang matanda na talaga at nauunawaan na ang lahat ng bagay sa mundo. Napatingin sa kanya si Dark na halatang natigilan. Siya naman ay pinipilit ang sariling wag maiyak. Okay, sige. Kung gusto mo talaga marinig ang lahat, then dito ko na lang i-discuss sa mga procedures na gagawin sa'yo.
This will be hard but I want you to be braver. Sabi mo nga, ayaw mong iwanan ng mami mo, di ba? Sabi ni Dark. Okay po, I'm listening. Ipinaliwanag naman ni Dark ng maayos ang lahat, na pinakinggan naman nilang mag-ina ng mabuti. This whole surgery process will be the turning point of what will happen next. Kapag natanggal na ang tumor at wala namang lymph nodes sa surrounding tissues, then there's no need for a chemotherapy, which I assure you both that I will make it happen. Gagawin ko ang lahat para hindi ka na mas mahirapan pa, Lucio. Pagtatapos ni Dark. Pero kung hindi, tanong ni Ariana, mas maigi na yung handarin ang loob nila sa mga posible pang mangyari. Ang itim na mga mata ni Dark ay natuon sa kanya. Then, chemotherapy will be needed. But as I was saying, hindi ko hahayaang pagdaanan pa yun ni Lucio. At sisiguraduhin ko rin sa'yo na magkatapos ng 5 taon, magiging cancer-free na siya. May diing wika nito. Okay. I still need you to do something. Makahulog ang sabi nito bago tiningnan si Lucio. What is it? Pero sa halip na sagutin siya ng lalaki ay si Lucio ang kinausap nito. I need your mother to sign some papers in my office. Pwede ba yun? Okay lang po, Tito Doc. May iwan naman pong doctor at nurse dito, di po ba? Yes. Bagya pang ginulo ni Dark ang buhok ng anak niya bago siya binalingan. Let's go, Ariana. Hinalikan naman muna niya si Lucio saka sila sabay na lumabas ni Dark. Dumiretso sila sa opisina nito. I need you to make a waiver, Ariana. Walang paligoy-ligoy na sabi nito pagkaupo nilang pareho. For what? You know the medical ethics, right? Hindi ko pwedeng operahan si Lucio dahil anak ko siya. But, sabi mo gagawin mo lahat para lang mailigtas siya. Nababahala niyang wika. Yes, that's why I need your help. Kailangan nating sabihin sa management na anak ko si Lucio. We need to be honest about this. Kailangan mo rin gumawa ng waiver na pinapayagan mo akong maging surgeon niya at walang magiging pananagutan ng ospital anuman ang maging resulta ng operasyon. Paliwanag nito. Why? To save your face? Para maisalba ang karir mo? Inis niyang tanong. No, that's not what I meant, Ariana. Hindi lang to patungkol sa karir ko. Para rin to sa'yo at kay Lucio. Ginagawa ko to para maisalba ang anak natin. You're a rational thinker. And between us, ikaw ang mas nakakaalam sa batas dahil lawyer ka. Alam mong magiging konsekwensya ng mga gagawin natin. Ayoko naman sa bandang huli mag-backfire sa atin ng lahat. Anito sa mahinahong tinig, pagkaway bumuntong hininga. Alam kong pinangungunahan tayo ng mga emosyon natin, Ariana. Pero bago sana tayo kainin ito, gawin natin kung ano ang mas tama dahil yun ang nararapat. This is beyond my career or yours. This is putting our son's life first. Pareho nating alam na ako lamang ang makapagliligtas sa kanya. But let's also think if possible worst scenario came, na hindi ko naman hahayaang mangyari. But what if? At sa panahong yun, alam na ng management ang relasyon ko kay Lucio. My hands will be tied by then. At hindi ko na may papangako sa'yo na maliligtas ko pa siya sa pagkakataong yun. Hindi nagsalita si Ariana. Naiinis pa rin siya pero hindi na dahil sa pagsalba ng karir ni Dark. Kung hindi, may point naman talaga ang lalaki. Ariana, listen. If we really wanted to save Lucio, we should do it right. And the right thing to do is to follow what I say. Huminga siya ng malalim. Okay, I'll talk to my team after this conversation para makagawa na agad kami ng draft. Ngayon din natin kakausapin ng management para kung hindi sila pumayag, makakagawa pa rin ako ng paraan. Umiling to. You don't have to. Sisiguraduhin ko sa iyong ako magiging lead surgeon sa operasyon ng anak natin. Kung sasabihin ng management na may isang magsusupervise, then let's go for it. Basta, ako mag-o-opera kay Lucio. Maliwanag ba? Okay. Sa ipinapakitang determinasyon ni Dark, kahit papaano ay nakadama siya ng kapanatagan. Alam niyang gagawin nito ang lahat para lamang mailigtas ang anak nila. Madaling inasikaso ni Ariana ang lahat, kasama ang kanyang lead counsel, ay kinausap nila ang management ng ospital. Pumayag naman ang mga ito na maging lead surgeon si Dark sa operasyon ni Lucio, under the Chief of Surgery supervision. Wala namang kaso yun sa kanila. Mas nakahinga pa siya ng maluwag dahil alam niyang hindi nag-iisa si Dark. Pagdating ng araw ng surgery ni Lucio, halos hindi natigilan ni Ariana si Dark sa kakahabilin dito. Hindi naman kasi talaga mawawala ang matinding takot sa dibdib niya. Dark, please make sure he will be safe. Make sure he will come out there, alive. Promise me. Nanginginig ang tinig na wika niya sa labas ng operating room bago ito pumasok doon.
I will, Ariana. Hindi ko hahayaang mawala ang anak ko sa mismong mga palad ko. So please, stop thinking nonsense. At tumalikod na ito. Pero mabilis niyang nahawakan ang braso ng lalaki, dahilan para mapatigil ito at mapalingon sa kanya. Sunod-sunod siyang lumunok habang nagbabadya na ring pumatak ang mga luha. Siya na lang ang buhay ko. Siya ang mundo ko. At hindi ko kakayanin kung... Hindi maituloy ni Ariana ang sasabihin dahil naninikip na ng sobra-sobra ang dibdib niya. Huminga ng malalim si Dark. Naramdaman na lamang niya ang pagyakap nito sa kanya at ang masuyong paghaplos nito sa kanyang likuran. Walang mangyayari sa kanya, okay? Just trust me, Ariana. Hindi siya sumagot. Nanatili lamang siyang ninanamnamang init na mga yakap nito dahil sandali na yung pinakakalma ang kanyang isip. I have to go now. Kailangan na ako ng anak natin. Sabi nito at pinakawalan siya. Wala nang nagawa pa si Ariana kundi ang ihatid ng tingin ang lalaki hanggang sa sumara ang binto ng operating room. Mag-isa siyang naghintay sa labas niyon dahil wala naman siyang ibang sinabihan ng problema niya. Panay ang dasal niya hanggang sa mamalaya na lamang niyang muling bumukas ang pinto at inuluwa si Dark. Ang sabi nito, tatagal ang operasyon ng hanggang 4 na oras. Pero nakaka3 oras pa lamang kaya kinabahan siya ng husto. Ni hindi magawang humakbang ng mga paa niya palapit sa lalaki. Ariana. Simula nito sa seryosong tinig. Laglag ang mga balikat na nagyuko siya ng ulo. Nag-umpisa na rin pumatak ang kanyang mga luha. Muli, naramdaman niya ang pagbalot ng mga bisig ni Dark sa kanyang katawan. Don't worry, Lucio is safe. Dinadala na siya ngayon sa recovery room. He will stay there for at least 1 hour or 2. Depende kung kailan mawawala ang epekto ng anesthesia sa katawan niya. Sa narinig ay mas lalong napaiyak si Ariana. Pakiramdam niya na wala ang isang mabigat na bagay na nakadagan sa mga balikat niya. Hey, I just tell you the good news. Bakit naman parang may nangyaring masama kung makaiyak ka? Sabi ni Dark. Bahagya siyang lumayo rito. Madali naman itong pinahid ang kanyang mga luha. She looked at him in the eye. Kasi sabi mo mga 4 hours ang itatagal ng operasyon. Bakit naging 3 lang? Nangingislap ang mga matang ngumiti ito. Because I am that good. Magaling ang mga kamay ko at hindi ko rin gustong nakikita ng matagal ang anak natin sa ganong sitwasyon. Sigurado ka ba talaga? Sigurado ka bang maayos mong naalis ang tumor niya? Of course. Hindi man ako Diyos pero may kakayahan naman akong gawin ng mga bagay na para sa ibang tao ay imposible. May pagmamayabang pangwika nito. Lumabi si Ariana. Siguraduhin mo lang talaga. Dahil uunahin ko mawala ang kayabangan mo kapag hindi. Natawa si Dark. Kahit ipakulong mo pa ako, alam kong ginawa ko ang lahat mailigtas lamang si Lucio. Napayakap na lang siya rito ng mahigpit. Thankful pa rin talaga ako na naririto ka kung kailang kailangan ka namin. Ganon din ako, Ariana. Salamat sa pagtitiwala. At salamat dahil sinabi mo sa akin ang totoo. Mas humigpit ang yakap nito sa kanya. After all of this, I want to make everything's right. But for now, si Lucio at ang pagaling niya ang priority natin. Gusto mo na ba siyang makita? Yes, pwede na ba? Hindi na napagtuunan ng pansin ni Ariana ang iba pang sinabi ni Dark dahil mas excited siyang makita ang anak. Of course, halika. Hinawakan nito ang kamay niya hanggang sa makarating sila sa recovery room. Pinagsuot muna siya nito ng face mask, shoe covers at hospital gown bago tumuloy kung saan naroon si Lucio. Can I touch him? Nangingilid na naman ang mga luha niya nang makita ang itsura ng anak. Not yet, but you can talk to him. Sometimes mas madaling nagigising ang mga pasyente kapag nakakarinig sila ng pamilyar na tinig. Okay. Thanks. Sige, iwanan muna kita rito. Tumango lang naman si Ariana. Pagkalabas ni Dark sa recovery room, tumawag siya sa laboratory. Nariyan na ba ang pinadala ko? Tanong niya sa kausap. Yes, Dr. Montemayor, kanina pa po. Sagot ng babaeng kausap niya sa kabilang linya. Good. Just tell the pathologist that I need the result as soon as possible. You can call me immediately, kahit na anong oras pa yan. Ang mahalaga sa akin ay malaman agad ang resulta ng pathology. Okay, Doc. Noted po. Salamat. Nang mai-off ni Dark ang kanyang cellphone, napahagod siya sa batok at napatingin sa kawalan. Sa dami ng mga nangyari sa nakalipas na mga araw, wala pa talaga siyang maayos na tulog. Hindi niya gustong biguin si Ariana. Lalong higit, ayaw niyang biguin ang anak na noon niya lamang nakita. Kaya kahit alam niyang kayang-kaya na naman niyang operasyon,
inaral pa rin niya itong maigi. Marami rin siyang na-realize dahil doon, at yun ay ang mga pagkakamali niya, na sa mga nangyari sa kanila noon ni Ariana, siya talaga ang tumalikod sa pagmamahalan nila at hindi ito. Siya ang unang bumitiw, siya ang lumayo, siya ang naging sarado ang isip. Kaya nga siguro karma na rin ang nangyayari ngayon sa kanya, dahil mas lalo lamang siyang nasaktan, lalo pa at nadamay ang inosente nilang anak. Paano na nga lang kaya kung hindi ako bumalik ng bansa? Paano na lang kung hindi kami ulit nagkita ni Ariana? Paano na lang ang anak namin? Alam kong hindi siya magkukusang hanapin ako dahil sa nakaraan. Napailing na lang siya. Magsisiman siya pero huli na ang lahat. Hindi na niya maibabalik ang mga panahong dapat sana ay nasa tabi siya ni na Ariana at Lucio. Pero ngayong nandito na ako at alam ko na ang totoo, gagawin ko ang lahat para makabawi. Para tuluyang mailigtas ang anak namin. Yun man lamang ang magawa ko para sa kanila. Anya sa sarili bago muling pumasok sa loob ng recovery room. Dahil malakas ang resistensya ni Lucio, madali itong nakarecover mula sa operasyon. Pagkatapos ng isang linggo, naiuwi na rin ito ni Ariana sa kanila. And after that, araw-araw na nilang naging bisita si Dark. Gusto raw nitong masiguro na natitingnan ng maayos si Lucio, lalo na ang tahi nito. Hindi muna pumapasok ang anak niya at naipaalam na rin niya sa eskwelahan nito ang kalagayan ni Lucio. Bibigyan na lamang daw ito ng mga special activities, lessons at exams kapag magaling na ito. Mommy, nariyan na po ba si Tito Doc? Tanong ni Lucio sa kanya habang pinapakain niya ito. Wala pa anak, maaga pa. Hindi ba alam mo naman na may clinic siya kapag ganitong umaga? Tapos magra-rounds pa siya. Mamaya pa yung hapon pupunta rito. Kahit sa anak nila, ipinaalam ni Dark ang schedule nito. Siguro para na rin hindi maghanap si Lucio, dahil nakikita niyang madali itong napapalapit sa kanya. Ang ipinag-aalala niya na hindi pa nila napag-uusapan ni Dark ay kung paano kapag nalaman ni Lucio ang totoo. Siguradong magugulat ito kahit na nga ba alam na nitong nasa ibang lugar ang totoong ama nito. Pero sabi niyo po maaga siya today. Bakit? May usapan ba kayo? Wala naman po. He just said that he will come early. Napabuntong hininga na lamang siya. Masyadong matandain si Lucio. At kapag sinabi rito, dapat tinutupad dahil hindi ito tumitigil sa katatanong. Mabuti na lang talaga nakalive siya. Si Migs ngayon ang namamahala sa law firm habang wala siya roon. Well, baka nagkamali lang siya ng sabi sa'yo, anak. Baka ang sabi niya mas maaga sa 5 p.m. ang dating niya. Palusot na lang niya. No, Mommy. He said he will buy me a doctor's tool and coat. Sabi rin niya na... Ayun! Andyan na siya! Excited na wika nito nang marinig nilang pareho ang malakas na busina ng sasakyan sa labas. Sabi ko naman po sa inyo, Mommy, he will come early eh. Sabi pa ni Lucio na abot tenga ang ngiti. Oo na, ubusin mo na to para kung may gagawin kayo, nakapahinga ka na. Madali namang inubos ni Lucio ang pagkain nito. Eksaktong may kumatok sa pinto ng silid nito ay umiinom na ito ng gamot. Pasok! Malakas na wika ni Ariana. Bumukas ang pinto at sumungaw roon ang ulo ni Dark. Can I come in now? Hindi ba ako nakakaabala? Tanong nito sabay ngiti. Sandaling natulala si Ariana sa nakita. At kung hindi pa niya narinig na nagsalita si Lucio, baka tumungangan na lang siya sa lalaki buong araw. Yes po, Tito Doc. Kanina ko pa nga po kayo hinihintay po. Ganun ba? Tuluyan na itong pumasok. At kahit pinipigilan ni Ariana na huwag kiligin, aba, ang mahadera naman niyang puso ay walang tigil sa pagwewelga. Para na nga yung lalabas sa dibdib niya dahil napakagwapo ni Dark sa suot nitong simpleng polo at pantalong maong na parehong mamahalin. Are you alright? Kuha ni Dark sa atensyon niya. Ha? May sinasabi ka ba? Natawa ito. Wala naman. Kumain ka na ba? Mukha kasing hindi pa kaya ako na muna ang bahala rito. Biro nito. Sige, bakit pala ang aga mo? Wala ka bang duty sa ospital? Wala, day off ko ngayon. Napatango-tango na lamang si Ariana bago nagpaalam sa dalawa. Bitbit ang pinagkainan ni Lucio na lumabas siya ng silid nito. Hindi pa rin siya sanay na palaging nakikita si Dark. Pero ang puso niyang ito lamang ang nakakapagpakilig. Bigay na naman. Kaya minsan, hindi rin niya maiwasang isipin na sana isang buo na lamang silang pamilya. Maghapong naroon sa kanila si Dark. Halos hindi ito umaalis sa tabi ni Lucio, na kahit gusto niyang ipagpasalamat,
hindi pa rin talaga mawala-wala ang agam-agam sa kanyang dibdib. Kasi baka hindi lang siya ang masanay sa presensya nito, maging si Lucio rin. At ang inaalala niya, baka makaapekto yun sa kalusugan nito. Oops! Napatigil siya sa akmang pagbukas ng pinto ng silid ni Lucio nang bumukas yun at iluwa si Dark. Tulog na siya, sabi nito. Talaga? Akala ko naglalaro pa kayo eh. Past 8 na. Alam mo naman na hindi pa siya masyadong malakas na malakas. Yeah, I know. Kaya nga pinilit ko na rin siyang matulog. Kimi siyang umiti rito. Salamat. There's no need for you to say that, Aryan. Mas ako ang dapat na magpasalamat sa'yo kasi hinahayaan mo kung makasama siya kahit sa ganitong paraan lang. It's the least I could do after you saved him. Umiling to. No, Ariana. Ikaw ang nagligtas kay Lucio. Ikaw at ang tapang mo. Natawa siya. Yun lang ang tanging meron ako. And by the way, wala pa bang resulta ng... Natigil siya nang tumunog ang cellphone nito. Tiningnan yun ni Dark bago siya binalingan. Excuse me, sagutin ko lang to. Sige. Lumayo lang bahagya sa kinaroroonan niyang lalaki. Pinakinggan nitong mabuti ang sinasabi ng nasa kabilang linya at kitang-kita niya kung paano tila araw na lumiwanag ang mukha nito. Really? Lumingon to sa kanya. Halata sa mukha nito ang nag-uumapaw na kasiyahan. Oh yeah, thanks. Bukas na bukas din kakausapin ko siya. Pakisabi, pupuntahan ko siya dyan. At ini-off na nito ang cellphone. Good news ba? Tanong niya. Subalit sa pagkagulat niya, inilang hakbang lamang nito ang pagitan nila at bigla siyang binuhat. Yes, it's a great news. Hey, ibaba mo ako, Dark. Saway ni Ariana dito kahit kinikilig naman siya ng husto. Ibinaba naman siya ng lalaki, pero para lamang palayakapin ng mahigpit. Oh God, Ariana. Salamat. Salamat. Salamat? Para saan? Salamat. Salamat talaga. Hindi niya alam kung para ba sa kanya ang mga sinasabi nito, hanggang sa marinig niya ang mahina nitong paghikbi. Dark? Umiiyak ka ba? Hindi ito sumagot. Kung ano man ang good news na natanggap mo, I'm sure you deserve it. Pero hindi lang naman para sa akin ang good news na to. Pinakawalan siya ng lalaki at pinakatitigan sa kanyang mga mata. Lucio is safe. The pathology test came out today and it was clear. At alam mo bang ibig sabihin yun? Ligtas na ang anak natin, Ariana. Ligtas na siya. Talaga? Yes. Talagang-talaga? Oo. Oh my God. Napayakap siyang muli rito kasabay ng pagpatak ng kanya mga luha. Thank you, Dark. Thank you for saving Lucio. Thank you for saving me. Umiiyak niyang wika. You also saved me, Ariana. Kayo ng anak natin. You saved me from hating myself more. Dahil kung hindi ganito ang resulta, talagang magagalit ako sa sarili ko dahil iisipin kong naililigtas ko ang ibang tao, pero ang sarili kong anak ay hindi. Shh! Don't say that. You've already done your best, and I know you will continue to do so. Ang dapat na lang natin pagtuunin ng pansin ngayon ay ang sunod na hakbang para sa tuluyan niyang paggaling at para maging cancer-free na siya. Kumawala ito sa kanya. Yeah, at gagamitin ko lahat ng kaalaman ko para protektahan ng ating anak, para hindi na niya muling pagdaanan ng lahat ng to. Masuyo nitong pinunasan ang magkabila niyang pisngi bago siya pinakatitigan sa mga mata. Para namang nahipnotismo si Ariana sa ginawa nito. Pakiramdam niya, unti-unti siyang hinihila palapit dito. Hanggang sa gahiblan na lamang ang layo nila sa isa't isa. Tito Doc, ikaw po ba ang daddy ko? Anang tinig malapit sa pinto ng silid ni Lucio. Nagising pala ito. Para silang nakuryente na madaling naghiwalay at agad na nabaling ang tingin sa nagsalita. Nakatitig sa kanila si Lucio at nababasa niya ang iba't ibang klase ng emosyon sa mga mata nito at nangingibabaw roon ng pananabik. Nagkatinginan sila ni Dark bago niya nilapitan ng anak at pumantay dito. Lucio, anak, I will explain everything to you. So listen carefully, okay? Parang may nakabikig sa lalamunan ni Ariana nang muling ibuka ang bibig, pero wala namang salitang lumabas doon. Hinaplos ni Lucio ang pisngi niya. It's okay, Mommy. I understand po. I'm a big boy now, di ba po? Pagkatapos, tumingin ito kay Dark. Alam ko po na nasa ibang bansa ang daddy ko. Yun po ang laging sinasabi sa akin ni Tito Mix noon. Hindi po ako galit. Ang totoo po, I was waiting for you to come home. Napalingon si Ariana kay Dark.
Nangingilid na ang mga luha nito habang dahan-dahang pumapantay kay Lucio. Pero mas tamang sabihin na nakaluhod ito sa harap ng anak nila at ang dalawang kamay ay nakatuon sa mga hita nito na para bang nakagawa ito ng isang malaking pagkakamali. Sunod-sunod itong lumunok bago nagsalita. I have no words to say. Paanas nitong wika. Sorry wasn't enough to fill those years that I am away from you. Walang kahit na anong salita ang maitutumba sa sakit ng pangungulilang ipinaranas ko sa inyo. Kahit na lumuhod pa ako. And I don't know how I will survive from this. It's breaking my heart knowing that you grow up without me by your side. It's just so hard, anak. Yumuko ito kasunod ng walang humpay na pagpatak ng mga luha. Kahit si Ariana ay muli ring naiyak sa nakikitang paghihirap ni Dark. And looking at Lucio, pakiramdam niya, binibiyak ang puso niya. Kahit pa sabihing palagi siyang nasa tabi nito o sila ni Migs noon, alam niyang malaking parte pa rin ng pagkabata nito ay hindi kumpleto dahil hindi nila kasama si Dark, na kahit hindi sabihin ng kanyang anak ay alam niyang pinangungulilaan nito. Matagal na katahimikan ang namayani sa kanila hanggang sa makita niyang yumakap si Lucio kay Dark. Mas lalo lang nanikip ang dibdib ni Ariana sa eksenang yon. Daddy, okay lang po. Ang mahalaga po, nandito ka na at hindi na kami iiwan. Saka po, kayo pong nagligtas sa akin, kaya alam ko po na mahal niyo ko. At mahal na mahal ko rin po kayo. Pati na po si Mami, dahil kayo pong dalawa ang superhero ko. Ani Lucio habang tinatapik-tapik ang balikat ni Dark. I'm so sorry. I'm so sorry, son. Patuloy na paghingi ni Dark ng paumanhin habang mahigpit na yakap-yakap si Lucio. Pangako hindi na ako aalis. Dito lang ako palagi sa tabi niyo ng mami mo. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kita, anak. I love you rin po, Daddy. Kahit papaano, napangiti si Ariana sa narinig at hindi rin nakaligtas sa kanya ang mga sinabi ni Dark. Somehow, sumungaw ang pag-asa sa puso niya. Pagkatapos ng tagpong yon, tinupad ni Dark ang kanya mga pangako. Nanatili siya sa tabi ni na Ariana at Lucio at palaging sinisiguro na tuloy-tuloy ang paggaling ng kanilang anak. At dahil mahal pa rin niya si Ariana, nagsimula siyang ligawan tong muli. Again? Bungad sa kanya ng babae nang pagbuksan siya nito ng pinto. I know you like flowers. Ibinigay niya rito ang dalang isang pumpon ng kulay dilaw na rosas bago ito hinalikan sa pisngi. Pero hindi ko naman sinabing araw-arawin mo. Hindi mo ba nakikita na malapit nang magbukang flower shop tong bahay ko pati na rin sa office? Ganun ba? Iginala niya ang mga mata sa paligid sabay kamot sa ulo. I wasn't aware of it. Natawa ito. Oo na, tuloy ka. Bakit ka nga pala narito ngayon? Pag-iiba nito ng usapan habang naglalakad patungo sa sofa kasunod siya. Anong bakit? Hindi ba may lakad tayo? Lakad? Napatigil si Ariana sabay lingon. Subalit hindi nito alam na halos magkadikit lamang sila kaya na out of balance to. Oops, careful. Mabuti na lamang at mabilis ang reflexes niya. Agad niya itong nasalo. Gosh, bakit ba ang lapit mo? Akmang lalayo na ito pero hindi niya hinayaan. Mas humigpit ang hawak ni Dark sa bewang nito. Napatitig sa kanya si Ariana. What are you doing, Dark? Nothing. I just want to hold you like this. Mas nakikita ko kasi ng maayos ang magandang mumukha kapag ganitong malapitan. And you know, you never change a bit. Not ever. Dumampi ang isa niyang palad sa pisngi nito. Hindi nakaligtas sa kanya ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. I know it's too early for this, Ariana. But I can't help myself. At hindi ako hihingi ng sorry sa gagawin ko to. Because I'm longing for your lips. Nalaki ang mga mata ng babae nang maglapat ang kanilang mga labi. Hindi agad ito nakagalaw. Sinamantala naman ni Dark ang pagkakataong yon. He slowly brushed his lips against hers until he felt her response. Kaya ang dapat sana ay masuyo lamang na halik ay naging malalim. Halatang sabik na sabik sila sa isa't isa. At nang pakawalan niya ito, hindi niya mapigilan ang mapangiti dahil nananatili itong nakapikit, na para bang ninanamnam pa ang bawat sandali. Do you want me to kiss you again? Tanong niya sa buong-buong tinig. Napamulat to. Bigla ring nangamatis ang magkabilang pisngi. Just let me go. Mabuway nitong wika. Paano kung ayaw ko? Dark, please. Please what? Patuloy niyang pagbibiro dito.
Sinamaan siya nito ng tingin. Bitiwan mo na ako. Baka makita tayo ni Lucio. And so? Alam naman niyang nililigawan kita. Basta, pakawalan mo na ako. Itinoon ni Ariana ang dalawang kamay nito sa dibdib niya. Hinayaan naman niya itong makawala. Ano nga ba kasing ginagawa mo rito? Di ba next month pa ang check-up ni Lucio? Nasa short-term monitoring na ang anak nila sa loob ng 1 taon at every 3 months ito ay may physical exams at iba pang laboratory test para masigurong wala na talagang cancer cells na naiwan sa katawan nito. I know. Hindi ba sinabi sa'yo ni Lucio? Ang alin? Na may lakad nga tayo. Ang kulit ah. At ako pa ngayon ang makulit? Ikaw kaya ang walang sinasabi. Nasaan ba si Lucio? Nasa itaas. Patatawag ko na lang kay Manang Perla. Saan nga ba kasi tayo pupunta? Basta magbihis ka. Huwag mo nang abalahin si Manang Perla. Magiging busy na yun. Ha? Saan? Basta. Hinawakan ni Dark sa magkabilang balikat si Ariana at iniharap sa hagdanan. Huwag nang maraming tanong, okay? Magbihis ka na, sweetheart. Go! Pero hindi pa ako nakakaligo, Dark. Okay lang, maligo ka muna. We can wait. Matagal kaya akong maligo? I know. Hindi naman malayo ang pupuntahan natin. Dito lang sa malapit. Just do what I said, Ariana. Mas lalo tayong hahapunin kapag nagpatuloy ka pa sa kagaganyan mo. At si Dark na mismo ang umakay kay Ariana paakit sa itaas. Nagtataka man, sumunod na lang din to sa kanya. At nang makapasok ito sa kwarto nito, madali niyang pinuntahan si Lucio. Daddy, ready na po ba? Excited nitong tanong nang makita siya. Bihis na ito. Not really, anak. Wala pa sila. Siguro, bantayan mo muna ang mami mo habang inaayos ko pang lahat sa ibaba. Give me an hour or 2. Pero matagal maligo ang mami mo kaya alam kong okay lang. Basta ikaw na muna ang bahala sa kanya, okay, buddy? Sabi niya rito. Don't worry, Daddy. I'll make sure na tapos na po kayo bago siya bumaba. Alright then. Ginulo pa niya ang buhok nito bago ito hinayaang pumunta sa silid ni Ariana. Si Dark naman ay bumaba ng muli. Manang Perla, Lori, nariyan na ba mga pagkain? Tanong niya pagdating sa kusina. Oo, Doc, nandito na lahat. Dadalhin na lang namin sa labas. Dumating na rin ang mga mag-aayos doon. Ganun po ba? Sige ho, pupunta na rin ako doon. Tumungo sa garden si Dark. Mabilisan lang talaga ang preparation nila dahil ang plano nila ni Lucio ay sorpresahin si Ariana. Wala pa rin kasing malay ang babae na birthday nito sa araw na yon. Inibitahan pa niya ang kanyang mga magulang na alam ang tungkol kay Lucio. Tuwang-tuwa ang mga ito ng mamitang apo. Hindi rin naman kinalimutan ni Dark na imbitahan ng pamilya ni Ariana. Nagsabi naman ang mga ito na darating. Siya na rin mismo ang gumawa ng paraan para makausap muli ang mga magulang ng babae. Nagsadya pa siya sa Nueva Ecija para lamang ipaalam sa mga ito na gusto niyang bigyan ng isang buo at masayang pamilya si Lucio. Wala namang pagtanggi sa mga to, lalo pa at nakita raw ng mga ito ang paghihirap ni Ariana noon. Humingi rin ng tawad sa kanya ang ama ng babae na madali rin niyang pinatawad. Ang importante kasi sa kanya ay maging isang pamilya na sila. May 1 oras at kalahati na rin ang lumipas at natapos na rin ang lahat. Naroon na rin ang mga bisita nila at si Ariana na lamang ang kanilang hinihintay. Kaya nagdesisyon si Dark na akyatin ito at si Lucio. Lucio, Ariana? Tawag niya sa dalawa sa labas ng pinto ng silid ng babae. Daddy! Sumilip mula sa loob si Lucio. She's ready na po. Pabulong nitong wika. Ganun ba? Yes po. She was just checking if she's beautiful na po. But I told her that she doesn't need to do that because she's the most gorgeous woman for us. Napangiti si Dark sa narinig. Very good, anak. At ano na naman pinag-uusapan yung dalawa? Tuluyan ang binuksan ni Ariana ang pintuan. Para naman siya natuklaw ng ahas sa pagkakatulala sa babae at ni hindi man lamang kumukurap. Napakaganda kasi nito sa suot na kulay dilaw na dress. Hanggang tuhod yon. Simpleng-simple lamang ang tabas na tinernohan nito ng 2-inch heels. Simple yet elegant. Yun ang eksaktong description sa itsura nito. Wala rin itong gasinong makeup kaya litaw na litaw ang natural na ganda. Hey Dark, are you okay? Isang pitik sa kanyang harapan ang nagpabalik sa kanyang kamalayan. Ipinilig niya ang ulo at tiningnan ng humahagikik na si Lucio. Sabi naman po sa inyo, Mommy, there's no need for you to check if you're beautiful or not. Sa mga mata pa lang po ni Daddy, alam na po natin ang sagot. Panunukso sa kanila nito.
Namula si Ariana habang siya naman ay malapad na napangiti. You're right, son. Your mom is the most gorgeous woman I've ever laid my eyes on. Kaya kailangan ko na ring bilis-bilisan ng panliligaw sa kanya dahil baka mapunta pa siya sa iba. Sakay niya sa sinabi ni Lucio. Dark, tigilan mo nga ako. Kayong mag-ama tumigil kayo. Saway sa kanila ni Ariana. Pero po, Daddy, kahit naman maraming nanliligaw kay Mami, hindi po sila papasa. Hindi ko po kasi sila papayagan. Saka hindi naman sila ang mahal ni Mami. Ikaw po. Lucio, pinanlakihan ni Ariana ng mga mata ang anak nila. Natawa siya ng malakas. Talaga ba? Bakit kaya sa tingin mo hindi pa niya ako sinasagot? Baka po nagpapakipot lang. Lucio Saavedra, at kailan ka pa natuto ng ganyang salita, ha? Sita ni Ariana dito. Mami, palagi ko po kayong naririnig doon ni Tito Migs. Hindi nyo lang po siguro alam na naiintindihan ko na kayo. But you know po that I'm a genius. That's why I know that you were referring to Daddy, the one you said that you will love forever, na kahit ano po mangyari, siya pa rin ang mamahalin nyo. Hindi nakaimik si Ariana sa sinabi ni Lucio. Kitang-kita ni Dark ang pagkagulat sa mga mata nito. So, ibig bang sabihin yan, ako lang ang mamahalin mo habang buhay, Ariana? Tanong ni Dark habang nakatingin sa babae. Kagat-labing tinitigan siya nito sa mga mata. Narinig mo naman siguro ang anak natin. Paiwas nitong sagot. But I still want to hear it from you. Nasaan na ang matapang na babaeng nakilala ko noon sa ospital at inaya ako mag-date? Isang malakas na hampas sa braso ang natamo niya rito. At pinaalala mo pa talaga yon. Ang galing mo rin, ha? Bakit? Totoo naman na una kang nagkagusto sa akin, ha? Yes, I fell for you first, but you fell harder with me. Taas noong pag-amin nito. At hindi ko naman itinatanggi ang bagay na yon. Pero kung hindi ka pa talaga ready, nauunawaan naman kita. May karapatan ka namang gawin yun dahil sa mga nagawa ko noon. Kaya paulit-ulit ko rin yung hihingi ng tawad sa inyo ni Lucio. Hanggang sa marindi ka sa akin. Hanggang mas ma-fall ka pa sa akin. Inirapan siya nito. Ang kapal, ha? Stop na po! Singit ni Lucio. Natigan naman sila sa pagpapalitan ng mga salita. Mami, hindi niyo pa po ba napapatawad si Daddy? Tanong ni Lucio kay Ariana. Anak, wala namang dapat ihingi ng tawad at wala rin namang dapat napatawarin dahil wala talagang kasalanan ng daddy mo. Meaning po? Oo na nga, pagtulungan ba naman ninyo ako mag-ama? Sagot nito na ipinadyak pa ang isang paa. Sandaling natigilan si Dark. What do you mean, oo na? Tanong niyang titig na titig sa nakayokong si Ariana. Tumunghay ito at sinalubong ang kanyang mga mata. Yes, sinasagot na kita, Dark. Talaga? Napatingin siya kay Lucio. Talaga, Mami? Kulit naman ng bata sa tanong niya. Oo nga, ang kulit niyo. Isa pang tanong at babawiin ko na ang sagot ko. At humalukip-kip pa ito. No, okay na. Naintindihan na namin. Yes, tayo na ulit. Hindi na napigilan pa ni Dark na halikan si Ariana sa harap ng kanilang anak. Dinig niya ang pang-aasar nito. Kaya natatawang pinakawalan niya ang ina nito. Saka na lang ulit kapag walang mapang-asar na bata sa tabi natin. Daddy, bawal pa sa bata kapag ganyan. Di ba po? SPG po yan eh. Sabay na lamang silang natawa ni Ariana. So, let's go. Bago pa ako makalimot na may lakad nga pala tayo. Ipinulupot ni Dark ang isang kamay sa baywang ni Ariana habang ang isa naman ay nakahawak sa kamay ni Lucio. Oo nga pala, ano ba talagang meron? Saka saan ba tayo pupunta? Sunod-sunod na tanong ng babae. Basta, Mami, surprise po. Sagot naman ni Lucio. Pagdating nila sa ibaba, tumigil sila sandali. Time for a blindfold. Sabi ni Dark bago dinukot ang bang blindfold na nasa bulsa niya. Ha? Bakit may paganito pa? Kayo mag-ama talaga? Baka pinagtitripan niyo ako, ha? Hindi ka talaga nauubusan ng tanong, no, Ariana? Kasi naman wala kang sinasabi. Basta, sumunod ka na lang. Huminga ito ng malalim. Okay. Pagkatapos nilang mai-blindfold si Ariana, inakay nila itong mag-ama sa garden kung saan naka-ready na ang lahat. Okay, pwede mo nang alisin ang blindfold mo. Sabi ni Dark bago mabilis na kinuha ang cake sa kamay ni Anton, ang kapatid nito. Dahan-dahan namang inalis ni Ariana ang piring niya. Nagulat pa siya nang marinig ang ilang pagputok ng kung ano, kasunod ang paglipad ng mga konfetti sa ere.
Surprise! Happy birthday! Iisang wika ng mga taong hindi niya inaasahang darating doon. Ano to? Napatingin siya sa kanyang mag-ama na kumakanta na ng birthday song, kasabay ng lahat ng naroon. Happy birthday, Mommy! Make a wish po! Masayang wika ni Lucio. Para pa rin nililipad ang isip ni Ariana na hinipan ng kandila pagkatapos niya mag-wish. At kasunod niyon, isa-isa na siyang binati ng mga bisita nila na walang iba kung hindi ang kanilang pamilya at mga magulang ni Dark. Papa, yumakap sa kanyang ama. Makakahinga na rin ako ng maluwag sa wakas. Ngayon narito nang muli si Dark. Alam ko magiging masaya ka na ulit. At alam ko makikita ko ng muli ang kislap sa iyong mga mata na minsan ko na rin ipinagkait. At hindi lang yun anak. Alam kong mas magiging masaya na ngayon ang apo ko. Napahikbi si Ariana sa narinig. Thank you, Papa. Salamat sa pagdating niyo. I know I hurt you when Migs and I broke up. Pero alam naman po ninyo na hindi siya ang mahal ko. Sabi niya. I know, Iha. Migs told me everything bago kayo nagpaanal noon. Maybe he didn't tell you about it. Pero noon ko lang na-realize ang pagkakamali ko. And I'm so sorry if I've been blocking your way to be happy all this time. Kaya ngayon, hayaan mo kung itama ang lahat ng yun. You don't need to, Pa. Dahil ayos na po kami. Gaya ng sinabi niyo, masayang-masaya na akong muli. At mas lalo pa akong sumaya kasi nandito kayong lahat. Hinalikan siya ng kanyang ama sa noo, bago siya binitiwan. Pagkatapos, ipinakilala ni Dark ang mga magulang nito sa mga magulang ni Ariana at kapatid. Para tuloy yung pre-pamamanhikan kung titingnan, kahit hindi pa naman siya inaayang pakasal ng lalaki. Hindi naman siya nagmamadali dahil alam niyang patungo rin sila doon. Are you happy? Tanong ni Dark mula sa kanyang likuran, niyakap siya nito. Yes. Kaya thank you para dito. Pati birthday ko nakalimutan ko na. Mahal na mahal lang kita, noon hanggang ngayon. At naramdaman niyang lumapat ang mga labi nito sa ulo niya. Mahal na mahal din kita. Hinding-hindi na yan magbabago pa. Ikaw at si Lucio. I know. And from now on, we will fill this home with laughter. Or kung gusto mo naman, kayo ng anak natin ang lumipat sa bahay ko. Natawa siya. Lilipat na kaagad, ikasasagot ko pa nga lang sa'yo. Sandali itong natigilan, bago sinilip ang kanyang muka. You mean hindi pa tayo magpapakasal? Ha? Magpapakasal na ba agad tayo? Kung gusto mong pareho tayong uugod-ugod na lumakad patungo sa altar, wala namang problema sa akin. Loko. Kinurot niya ito sa tagiliran. Si Dark naman ang natawa. But seriously, I want us to get married as soon as possible, Ariana. Wala naman ng problema. Nakikita naman natin na magkasundo ang mga magulang natin at okay na rin kayo ng papa mo. Nag-isip muna si Ariana bago sumagot. Okay, sige. Pakasal na tayo. Sabi ko nga wag na nating patagalin para hindi ka na palaging hinahanap ni Lucio. Si Lucio lang ba? Siyempre pati ako. Pag-amin niya. At muli niyang naramdaman ang paghalik nito sa ulo niya at ang mahigpit nitong pagyakap. I love you and Lucio, Ariana. Bulong nito. And I love both of you most. Malambing niyang tugon. Makalipas lamang ang isang buwang wedding preparation sa ikinasal na sina Ariana at Dark. Simple lamang yon. Pawang malalapit na kaibigan at kamag-anak lamang ang imbitado. Agad ding nagdalang tao si Ariana at pinagkalooban sila ng kambal na anak ni Dark. At para mas matutukan ni Dark ang kaniyang pamilya, nagdesisyon itong magtayo ng sarili nitong klinik. Siya naman, sandaling nagpahinga para matulungan ang kanyang asawa sa lumalaki na nilang pamilya. Iniwan muna niya pamamahala ng law firm kay Migs, na naging kaibigan na rin ni Dark kalaunan. Hindi rin ito kinalimutang pasalamatan ng kanyang asawa. Hanggang sa lumipas pa ang 4 na taon at dumating na ang pinakahihintay nila. Idineklara ng cancer-free si Lucio, kaya naman walang pagsidla ng kasiyahan ng kanilang pamilya. Sabi nga nila, kung kayong itinadhana, kayo talaga hanggang sa huli. Kagaya ni Dark at Ariana, na dumaan man sa hirap ang kanilang pagmamahalan, sa huli, sa bisig pa rin ang isa't isa nakatagpo ng tunay na tahanan. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.